Hello ma'am, my name is Clark Harris G. Torres from Base ID 3G. For this video is gagawa po tayo ng final requirements, complete and submit recorded video demonstration, how to derive a submitting table and configure routing for given network diagram or alternatively set up and demonstrate a small network. So, ang una po natin gagawin is yung subnetting table dito sa Cisco PAG Tracer. First we're gonna do is gagawa po tayo ng ating lalipatan ng ating router, then dalawang switch, kaya lagay po tayo ng ating PC 1 2 3 1. So, meron po tayo ng isang router, dalawang switch, then 6 na PC. Then, gawa po muna tayo ng connect po natin yung mga cable. So, turn 1. Connect po natin siya sa ating switch. Sa router switch. Ayan, ang una po natin gagawin is click natin itong router, then config, next po itong fast ethernet 0/0. Ang IP address po natin dito ay ang status po natin is on. Yan yung IP address 192.168.10.1. Ito po yung limit ng connection ng router. Next natin ay next yung fast ethernet 1/192.168.20.1. status is on. PC1, kailangan din dito lagyan ng IP address. Desktop IP address. Yung IP address nito is 192.168.10.2. Subnetmask is directly. Then yung default gateway po natin is itong 192.168.10.1 kasi yan po yung fast ethernet 0/0 po natin. Next natin, same po dito sa PC2 192.168.10.3. default gateway 192.168.10.1 yung default po natin. Next natin, one. Next, mix natin 168.20.1. ito po yung ano natin sa fast ethernet 0 ay 1/0 192.168.20.1. yan po ang ating default gateway. Three 2.168.10.20 pala at 1. Next, PC6 92.168.20.4
Vault Gateway 92.168.168.20.1. So, try po natin siyang i-ping kung successfully connected na po siya sa ating router. Ano po is yung ping kung IP address ng PC1 192.168.10.2. So, connected po siya, successful po. Try po natin tong router natin. Ping 192.168.10.1. So, send successfully naman po. Try po natin. Kung sa PC1 to router. So, successful. Then, try din po natin itong PC2 sa PC5 in progress. Ito lang pala natin ulit. Progress. So, successful po siya. Try sa PC1 to PC. Successful. PC3 to PC6. Dahil pa siya. Kung may mali sa yung successful naman. Successful. 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 All to this PC1 to sa PC4 natin. So, successful po siya. So, PC2 sa PC5. Then, try po natin PC2. Ay, PC3 to PC6. So, successful din po siya. So, ito po yung ating tinatawag na subnetting table. So, ang next po natin gagawin is yung configuring routing. Okay na po siya. So, successful po. Then, mag-menu file lang tayo. Next is configure routing. What we're gonna do is tayo ng router, one router, the switch, dalawa, tapos yung PC, yan. Then, alam po natin ng ating table natin. Ating PC1 sa switch.
proper straight through. Itong pitch, connect natin dito sa router. So, yan. So, ang una po natin gagawin is dito sa ating router. Check lang po natin to. Then, itong CLI. Would you like to enter initial configuration dialog? Check po tayo ng no. Then, enter ulit. And enable po natin. Enable. Enter yung ating mag-input po tayo ng configure terminal. Shortcut po con F / space T. Then ano po natin ng interface, yung interface po. Interface space pass internet. Ito yung papakalan po natin kasi yung Ethernet po yung ginawa natin, hindi po yung giga internet. 0/0 pass Ethernet. Interface pass Ethernet. Ulit na natin. Enable. Configure terminal. Interface. Pass Ethernet. May space. Wala. Lagyan natin dito yung space. Pass Ethernet. Yun, tama. May space pala. And next, yung ilalagay po natin dito is yung IP address. Then 192.168.11. Then yung ilalagay din po natin yung ating subnet mask. So 255.255.255.0. Press enter. Then no shutdown. Then also interface calls to internet client protocol on. Change na po siya. Then yung isa rin po exit. Kaya po natin enter po natin exit. Then yung isang elect ang niya interface pass Ethernet 1/0. Then IP address 192.168.2.1.
2.1. So dito po is 1.1 and dito po is 2.1. Space po natin. Lagay po natin submit mask 255 255.55 .0. Enter lang po natin, then no shutdown. So, change na po siya sa Ethernet 1/0. Tapos na po tayo dyan. So, yung mga error po kanina, yung red, ano po kanina is nawala. Naging green. Ang next po natin gagawin is dito sa natin. Lagyan natin dito yung IP address 192.168. Kahit ano na po yung lagyan natin dito na address nya. Ganda lang po. 1.2 na lang. Yung default gateway po natin is 192.168.1.1. Tama. Next, ang PC2 192.168.1.3. Your gateway 192.168.1.1. Sila 192.168.2.2. Then ang default gateway 192.168.2.1. yan na po yung ating default gateway kanina sa was Ethernet 1.0. So try na po nating i-check kung connected po siya dito, successful na po nakakonect dito sa ating router. In 192.168.1.2 yung ano niya, IP address nitong PC. Ayan. Enter lang natin. So, wala po siyang error. In 192.168.1.1. Alright, yun po. Try po natin dito sa successful. PC2 sa router successful. PC3 sa ating router successful. PC4 success in progress. Yan, tapos try natin ulit. Check na natin. Ay, wala pa siyang wala pa siyang address kaya nag-field 192.168.2.3. 192.168.2.1. yan po yung ating default. Kaya po field pala, wala po siya. So try natin. Naging successful na po siya. Kaya po hindi successful. Pero kanina hindi, kasi hindi pa po nalagyan ng IP address ng itong PC na to. Then try din po natin itong PC1 dito sa PC3. So successful po siya.
successful. Itong failed na po to kanina is yung wala po siyang IP address dito. So, yun lamang po, and thank you for watching my final requirement about this submitting table in configure routing. Yun lamang po, and thank you.